Sa ating lahat, can we first go to the Lord in prayer? Lord, we are coming and bowing down before your throne, asking for your guidance. Give us this time so that we can ponder upon your word, and may your word, which is alive and very true, both before, now, and forever, it would be true and relevant to all of us. Make it be like a sweet thing to us, like a honeycomb, and be a blessing to our souls. Nawa ay palakasin mo ang mahina ninyong lingkod na fellow struggler sa bagay na ito that you have revealed on your servant. Nawa ay, as you have revealed it and blessed it upon your servant, may it be a blessing to our hearers ngayon. Salamat po. Dalayan po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. I would like to use this as an introduction. This week, I saw this reels from one of our brethren na I really liked, na doon sa reels na yon ay ang her baby ay nandoon natutulog, very cute, and then suddenly biglang another clip is nakastand behind a big screen and dancing, and the caption was, "Where did the time go?" So indicating that talagang ang ating time with our children would be short. But given that almost 3 years ay short lang talaga, but I'm speaking, I know na lahat ng mga veteran na parents dito would also say that after 20 years or 30 years, this would also be their line, that where did the time go? Napakabilis ng panahon. At sasabihin natin, konti lang talaga yung panahon natin to be with our children. So we really need to redeem the time for our children. That's why yung instruction ni Pablo para sa mga children and parents is very relevant to us at makakatulong talaga sa atin. Somehow, lahat tayo ay mga children dito, and some of us are parents already. So, nice ko na maging blessing din sa atin itong naging pagpapala sa inyong lingkod. Ang text natin ngayon ay Ephesians chapter 6 verses 1 to 4. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise, that it may go well with you and that you may live long in the land. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Ito po ang hindi nagbabago at makapangyarihang salita ng Diyos. Ang binasa po natin ay pagpapatuloy ni Pablo sa kanyang tinatawag, or from the mouth of Martin Luther, Haustafel, or sa ibang pagkakabigkas ay Haustafel. Or ito ay household codes na mga alituntunin ng pamumuhay sa loob ng tahanan. At kaya nga ang ating series ay pinamagatan nating walking wisely in the home. So dito ay iniisa-isa ni Pablo na i-address yung tatlong relationship na mayroon sa isang tahanan. We have tackled yung sa marriage, wives and husbands. And now, children and parents, and sa susunod na ating pagtalakay dito, it would be about slaves and masters. So, natapos na natin yung instruction sa mga wives na ang kanyang instruction is to willingly submit to their own husbands. At ito ay sa pagkilala ng otoridad ng kanyang asawang lalaki at pagpapasakop ng buo. Meaning to say, walang part ng babae na hindi
na hindi dapat, kumbaga walang touch ang lalaki doon. It is dapat in all things. Kung gusto mo na mag-submit, you submit all things. No reservations. At pagkatapos nito, nakita din natin yung instruction to the husbands. At dito, makita natin yung genius ng Diyos na maybe ang marami sa atin ang iniisip na magiging reciprocating virtue ng submission is to fortify yung iyong authority. At ikaw ay bilang lalaki, pakita mo you're worthy of respect by being an authority sa iyong asawa, na ipakita yung iyong pagiging worthy na sundin. Pero tumataginting ang pagkakasabi ni Pablo dito na husbands, love your wives. So, ito ay pagpapakita ito na sa loob ng tahanang Kristiyano, ang namumutawi ay ang selflessness. Both submission and loving of the wife, or loving for the wife ng husbands, is both others-oriented. So, wala dito na hinahanap yung kanyang sarili. Just like yung natural tendency na ang i-reciprocate nating virtue doon ay ipakita mo, you are the leader of the home. Ano yun? Parang inward, self-oriented. But this time, you need to love your wife. Sinasabi ni Pablo dito, you all need to be others-oriented. Wala sa kanila ang naghahanap ng sariling kapakanan. At alam nyo, yan ding selfless attitude ang makita natin sa i-address niya ngayon sa bagong relationship na ito. The relationship between children and parent. So sa ating binasa nakita natin that children ought to obey and honor their parents. And that's walang inward na kumbaga hindi yun para sa kapakanan nila, kundi para talaga sa kapakanan ng kanilang mga magulang. At ang mga magulang naman, dapat maging careful na huwag imungkahi sa galit ang mga anak. Huwag itulak. Huwag gumawa ng kahit anong bagay na magbibigay ng ikagagalit ng anak. Not because boss ang anak, kundi merong built-in ang anak na sense ng justice. Na pag nakita nila ang isang bagay na injustice, alam nila there is injustice in that. They are made in the image of God too. Hindi lang ang mga parents. That's why maging careful ang mga ama na mamuhay to the point na hindi iiwasan na magalit ang anak sa kanila. So sa halip ay turuan sila at disiplinahin sa turo at disiplina ng Panginoon. So makita natin na dahil yung reciprocating principles na ito, yung mga virtues na ito, ng obedience and also yung loving na pag-rear o pag-aalaga o pagtuturo sa bata, itong dalawa na ito, they are others-oriented. At pinapakita dito na ni Pablo dito ay ang goal ng Panginoon dito is to have an harmonious relationship. A harmonious relationship ang Kristiyanong anak at Kristiyanong magulang. Upang magkaroon nito ay nandoon dapat yung dalawang sangkap na ito. Obedience, and on the part of parents, it is careful guidance. So mabilis lang na mensahe para sa atin. Harmony between children and parents can be achieved through Christian duties of obedience and careful guidance. I said careful guidance, it is because kailangan mong maging careful dito. Hindi ka nag-guide na rashly, hindi ka nag-guide na wala kang guidance mismo from the Lord. May guidance kang gagawin. Kasi kailangan mo maging maingat dahil may kaluluwa kang inaalagaan. You are building up not only your child but the next generation after that child. That would follow him or her. Yung bata na yon. So ang kaayusan sa pagitan ng mga anak at magulang ay maaaring matamo sa pamamagitan ng Kristiyanong gampanin ng pagsunod at maingat na paggabay. Pagsunod at maingat na paggabay. Nandito ang susi ng kaayusan. Kapag ang anak ay
masunurin at ang magulang ay may pag-iingat sa pag-iingat na inaakay ang anak. Alam niyo, sa Greco-Roman society, nakakagulat ang tambalan ng dalawang virtues na ito, lalo na yung duty ng magulang. Kasi tinatawag yung duty ng magulang, ang magulang, tinatawag siyang patera potestas. Ibig sabihin, absolute yung authority ng tatay sa kanyang anak. May karapatan ng tatay sa anak to the point na pwede nilang abandonahin yung kanilang anak. Pwedeng, may isang sulat na nung ancient na mga sulat nung panahon ni Pablo na mga Greco-Roman na tatay, may isang tatay doon, sinulatan yung anak niya. If it is male, you keep it. If it is female, you abandon that child. So may karapatan ang tatay absolutely na gawin yung mga bagay na yon at hindi siya mananagot sa batas if he is the father. Yun yung patera potestas. Pwede rin na nilang ipa-divorce ng anak niya yung asawa nito. Kumaga, siya yung maging dahilan. I-divorce mo yan, ayoko niyang asawa mo na yan. And walang magagawa. Kahit nagmamahalan yung dalawa, walang magagawa. They needed to do that as the request of the father. So at kahit na ang anak ay maging monarch, siya ay under pa rin ng kanyang tatay. At dahil under pa rin ng tatay niya itong hari na ito, pwedeng i-bypass yung hari at magbigay ng legislation para sa bansa itong tatay ng hari, para sa kapakanan or sa ikasisira ng bansa. Kaya yung utos ni Pablo na fathers, do not provoke your children to anger, ito ay very revolutionary. Kasi yung intindihin na ito, hindi dapat sa mga tatay na intindihin niyang magalit yung mga anak niya. Hindi yun iniintindi ng mga tatay. Ang mga anak ang dapat umintindi nito na wag nilang imungkahi sa galit ang kanilang tatay kasi nga absolute yung authority na meron ang kanilang tatay. That's why nakakagulat ito para sa kanila. What? Yung anak ko, siya yung iintindihin ko na wag kong imungkahi sa galit. So, ganito na itong bagay na ito, this really is not a wisdom from man. This is wisdom from God, and this is for the harmony of this relationship. Pero it leads, itong ganitong bagay na ang tatay ang masyadong kailangang i-please at hindi niya intindihin yung kanyang mga anak, it leads to their children's inner resentment with their fathers. Nagkakaroon sila ng galit, hindi man ma-voice out, but they hated their father. Of course, hindi naman natin pinipaint na pangit ang relationship ng father and children sa ancient Rome. It is, meron din talagang genuine love between father and children. Pero dahil nga dito sa ganitong culture, karamihan, nagkakaroon ng ganitong inner resentment ang mga anak because their fathers, hindi sila ganito. Hindi iniintindi yung feelings ng kanilang mga anak. Tapos nagkakaroon ng inggitan sa magkakapatid kasi mas magaan sa tatay na sabihin, mas gusto ko yung kapatid mo na ito kaysa sa'yo. So, ganon ang nangyayari sa Roman culture kadalasan. Pero it leads to that disharmony. Pero tingnan nyo ang genius ng wisdom ng Diyos. Imbes na sabihin sa mga tatay na alagaan ang kanilang karangalan at itaguyod ang sariling kapakanan para worthy silang sundin ng anak, sinabi ni Pablo na isipin ang kapakanan ng mga anak. Huwag mong i-provoke sa pagkagalit ang iyong mga anak. Meaning to say, maging careful ka. Maging careful na yung gawain mo, yung mga sinasabi mo, hindi mag-lead sa pagkamuhi ng iyong mga anak. Sa ganitong tambalan ng obedience at maingat na paggabay, makikita ang kaayusan. Dahil mas magiging magaan ang pagsunod ng anak kung makikita niya at mararamdaman ang pag-aaruga ng kanyang mga magulang. Just like the relationship of the husband and the wife, mas magiging magaan sa wife na mag-submit
kung ang husband niya is very loving. Ganon din sa mga tatay at mga anak. Mas magiging magaan ang pagsunod ng mga anak kung makita nila that this person na kanilang tatay or kanilang mga magulang ay they're very loving, careful, at caring sa kanilang kapakanan. So, tanungin natin yung ating mensahe ngayon. How do these reciprocating duties bring harmony to children and parents? Dalawang bagay makita natin dito. On the part of the husband or the part of the children's duty to their parents bears on physical well-being. And number 2, the parents' duty to their children carries spiritual undertaking. Tingnan natin yung una. The children's duty to their parents bears on physical well-being. Verses 1 to 3. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise, that it may go well with you and that you may live long in the land. So dito makita natin that Paul instructs the children to obey and honor their parents, at nagbigay siya dito ng mga accompanying motivations. 3 yung motivation. So tingnan muna natin yung dalawang dapat nilang gawin. Sinabi niya, unang-una is to obey. Obey your parents. Yung obey dito is coming from the 2 Greek word na pinagsama. The first one is hupo, means under. Ang ibig sabihin lang ng under ay under authority of someone working directly as a subordinate. Na ikaw, under ka ng isang otoridad o under someone or something else. And then yung pangalawang Greek word na isinama dito is akuo, meaning to listen. Ibig sabihin, to listen under the authority as a subordinate. Yun ang literal meaning niyan. So it involves conscious listening, at ang idea nito ay pakikinig sa utos upang maintindihan at gawin ito. Hindi lang yung makinig lang, kundi may intent. Ang intention ay intindihin yung sinasabi, at hindi lang intindihin, gawin yung pinapagawa. Yan ang obligasyon ng mga anak. At kailangan itong gawin in the Lord. Itong phrase na ito na in the Lord, ito ay tumutukoy sa posisyon ng mga anak. They needed to do it. Why? Because they're in the Lord. So ibig sabihin, Paul is addressing directly yung mga children, mga Kristiyano dito. And because sila mismo ay directly in-address, ibig sabihin, ina-assume ni Pablo that when this letter is being read, nandyan ang mga children. Nandyan ang mga anak na probably around 6 years old hanggang 20 years old na they can understand yung sinasabi ng salita ng Diyos, yung instruction na ito. So these are instruction for the children na mga mananampalataya. Hindi ito in-address sa kanila pero going through their parents. No, nandun sila sa congregation. Ina-assume ni Pablo, they would be there when this letter has been, will be read. So, makita natin na mga Kristiyano sila. And then, sinabi dito yung honor. Yung hindi lang dapat nilang sundin ang kanilang mga anak, they needed to honor. Yung honor, kinote ni Pablo dito yung 5th commandment sa Exodus 20 verse 12. Yung honor dito ay nangangahulugan na mahalin sila, ituring silang mataas, o kaya irespeto sila at alalahanin. Hindi lang pagsunod, kundi yung inner na disposition mo sa iyong mga magulang. Kung yung obedience sa authority ng magulang nagdeterminate sa marriage dahil you would live together with your wife at o kaya with your husband na iiwanan mo yung mga magulang. So yung obedience, yung authority, yung being under the authority of your parents, may hangganan in a sense. Pero pagdating sa pag-honor, ito ay panghabang buhay hanggat nabubuhay ang magulang. Honor your father and mother. Nagtatranscend ito sa marriage.
So, dapat pa rin natin silang alalahanin, alagaan, lalo na in their old age. That is how to honor our parents. So, Paul encouraged them to do it. You do it, you obey, and you honor God because of these three things. Una, for this is right. Ibig sabihin ng for this is right, ito ay tama ayon sa natural law. Every culture in the world would agree that to be a good children, you need to follow, you need to obey your parents. At doon nakasalig ang kalakasan ng isang bansa. Whenever children are being disobedient, babagsak ang bansa, babagsak ang moralidad ng bansa, and even their economy would go down. Most likely, ganun ang mangyayari. So they are saluting, they are having this regard dito sa having regard dito sa mga bagay na ito na ang bata kailangan sumunod sa kanyang mga magulang. So this is in accordance sa natural law. And pangalawa, ito ay ayon sa divine law. Bakit? Kasi nga kinote ni Pablo yung fifth commandment para back upan yung kanyang utos sa mga anak. Ang simple lang sinasabi dito, ang pinapahiwatig nung pag-quote niya ng fifth commandment na sinasabi niya is, mga anak, dapat niyong sundin at irespeto ang mga magulang niyo sapagkat ito ang utos ng Diyos. You need to obey and you need to honor your father and your mother. It is because itong kalooban ng Diyos. Simple as that. Pangatlo na motivation, kung kulang pa yung rason na ito ay utos ng Diyos at ito ang tama ayon sa mata ng society, nagbigay siya ng practical reason ngayon. Ito ang unang utos daw na may pangako. And sa verse 3, ang content ng pangako na ito is this, that it may go well with you and that you may live long in the land. Para daw maging maganda ang buhay mo, qualitative ang buhay mo, maging maayos ka at humaba ang buhay mo sa lupang ito, in this earth. Originally, this is a promise for the Israelites. Kaya nga ang original nito na tinanggal ni Pablo, may kasamang that you are sojourning. Well, pero tinanggal ni Pablo yon to make it a New Testament, New Covenant na promise ng Panginoon sa kanila. Na yes, meron pa rin na blessing that you may live long in the land. Hindi ito blanket. Ito yung gusto kong sabihin sa inyo. Baka sabihin nyo, ganun pala. Yun pala ang susi. Hindi po ito blanket assurance na lahat ng gumagalang sa magulang mabubuhay ng mahaba kaysa sa mga suwail na anak. Hindi po garantya yon. Hindi po ito blanket assurance. Pero in general, just like the Proverbs, in general, sa normal course ng buhay, ang mga anak na masunurin at may respeto sa magulang ay magkakaroon ng mahaba at mainam na buhay. In other words, it is a general promise that God's material and physical blessing rest on those who obey and honor their parents. In general, sa generality ng mga bagay-bagay, if you would do this, most likely, hahaba ang buhay mo, magiging maganda ang quality ng buhay mo. And that's the point. Obedience and honoring the parents normally and generally leads to a better and longer life. Ang pagiging masunurin at magalang sa magulang ay karaniwan at pangkalahatang nagdudulot ng mas mainam at mahabang buhay. Kinwalify ko yung promise na ito na karaniwan. Ibig sabihin, this is normally. Gusto nating isipin pa rin at ilagay yung katotohanan na may mga anak na maagang namamatay kahit na sila'y naging masunurin na anak. Huwag na tayo lumayo. Ang ating Panginoon Kristo only lived 33 years old, pero siya ang most obedient, I believe. And you should believe it, na siya yung most obedient child na nabuhay sa mundong ito because hinunod niya ang lahat ng utos ng Diyos, and part of that is honoring your father and your mother. And Jesus just did that in full colors. Kumbaga, 100%. So, kaya nga makita natin na karaniwan, sa karaniwang
pagkakataon, hahaba at magiging better ang buhay ng sumusunod sa parents. And then, kinwalify natin again, generally. Ibig sabihin, karamihan ng mga naging maayos ang buhay at tumagal ang buhay ay yung mga gumagalang sa magulang. Merong sa isang preaching ni Steve Lawson, pinakita niya yung genealogy ng dalawang pamilya. One parent is unbeliever and unbeliever pareho, at pinakita niya yung generation, napakaraming na bankrupt, naging pasaway, napunta sa jail, gumastos ang society sa kanila kumbaga nalugi sila in jail, yung mga expenses at saka yung mga suit, yung mga asunto sa kanila, karamihan sa kanila nangyari doon. And then yung another family is from the family of Jonathan Edwards. Some of them naging parliamentary, naging mga Bible school students, naging teachers, professors, and legislators ng bansa. So, makita natin from that ay talagang generally ay ganito talaga ang mangyayari, na sino mang sumusunod sa kanilang mga magulang ay magiging better at longer ang kanilang buhay. So, hindi lahat. Ngunit karaniwang pangyayari at karamihan sa mga magagalang ay nagiging maayos at matagal ang buhay. May mga dahilan ito. At nakuha ko ito kay Arkent Hughes. Una, yung dahilan, bakit generally at saka naturally, hahaba ang buhay ng bata na masunod rin sa kanyang mga magulang. Kasi yung palaging pakikinig sa mga warnings sa mga magulang, kung ito'y pakikinggan, maglalayo ito sa kanya sa samot-saring sakuna. Kung bata yan, hindi yan aakyat sa matataas na lugar at nandun yung danger ng pagkahulog. Hindi rin yan maglalaro ng mga sharp objects. Hindi rin yan isasaksak sa yung daliri niya sa saksakan o sa anumang bagay na makakapagpahamak sa kanya. Kung susunod yung bata na yan sa magulang niya, mag-spare siya doon sa mga physical trauma na pwedeng mangyari sa isang suwail na bata. So, pangalawa, malalayo siya sa mga masasamang gawain at masasamang barkada na nakakasira ng buhay at nagpapaikli ng kanyang buhay. Ang mga bagay na ito ang nagiging dahilan ng pag-take ng mga kabataan ng mga bisyo, sigarilyo, paglalasing, at saka even yung crimes that would lead them to jail o kaya maagang pagkamatay because of the conflicts with other gangs and even STDs na talagang nagiging detrimental sa kanilang health. And then, kailan lang may nangyari sa atin, isang criminology student, dahil sa hazing ay namatay at yung mga salarin ay nakulong. So, mangyayari kaya yun? Kung pare-pareho ang mga batang ito, they are obedient sa kanilang mga magulang, I doubt na mangyayari yun. Na magkakaroon ng kamatayan doon at pagkakulong. So, pangatlo na dahilan, magiging mas mainam ang buhay ng masunurin sa magulang dahil mas malamang na magkaroon siya ng maayos na diskarte ng pamumuhay, samantalang malamang na magkaroon ng harmful pattern ang buhay ng suwail na anak. Mas maganda na, mas magkakaroon ng direksyon, magandang direksyon ng buhay ng bata na sumusunod sa kanyang mga magulang, particularly kung magulang niya ay mananampalataya. And ito yung patotoo ng scriptures, di ba? Sa Proverbs 4:10, "Hear my son and accept my words, that the years of your life may be many." Sa Proverbs 30:17, "The eye that mocks a father and scorns to obey a mother will be picked out by the ravens of the valley
and eaten by the vultures. Ang context nito kasi sa Torah, kapag ka ang bata, dishonor mo yung magulang kahit na minura mo lang siya o kaya sinapak mo yung magulang mo. Yung tatay mo mismo would be obligated na bitbiting ka, daling ka sa plaza nila, let's say, daling ka sa kung saan maraming tao, sa convention siguro, sa Malolos, dito sa plaza, para makita ng mga tao at ang mga tao na ito, babatuhin yung anak mo. That's how serious itong fifth commandment na ito. Na kailangan gawin yon. Na serious ang offense na ito. Na kailangan silang sumunod sa kanilang mga magulang. So makita natin dito na yung desisyon na sundin at irespeto ang magulang ay maghuhubog sa direksyon ng buhay para sa ikabubuti. Hindi ka man yayaman o mabubuhay ng 80 to 90 years old, pero magiging makabuluhan ang buhay mo sa lupa kung magiging masunurin ka sa magulang mo. These benefits, ito yung gusto kong sabihin sa inyo, hindi natin gagawin na tayo ay magiging masunurin just because of these physical benefits. Hindi itong magiging, ang ultimate goal natin at yung kumbaga parang push natin that, sige, gusto kong maba ang buhay ko, therefore igagalang ko yung magulang ko. Hindi ganon. Dapat nating tingnan ito bilang bonus lamang. Ang pinaka-goal natin dito ay dalawang bagay. Una, siyempre, yung utos ng Diyos. Yung joy and honor of our parents. And then, pangalawa, ito yung mas mahigit. The glory of God who commanded it. Imagine yung karangalan na maibibigay mo sa magulang mo when you became successful and well sa larangan mo just because sumunod ka sa kanila, nakinig ka sa kanila. But imagine yung joy ng Panginoon when He see you growing and influencing others to do the same. Kasi sinusunod mo ang magulang mo in obedience sa command ng Diyos. So I want to challenge you, don't waste your life in disobedience and neglect of your parents. Instead, begin to honor and obey them. Huwag mong sayangin ang buhay mo. Magkakaroon ka lang ng maraming mga problema kung susuway ka lang, kung lilihis ka lang sa landas ng magulang mo, lalo na kung sila ay mga mananampalataya. Lalo na kung Kristiyano ka, kung anak ka ng Diyos, ay dapat mas lalo mong sinusunod at ginagalang ang magulang mo. Kasi ito ang tama at ito ang kalooban ng Diyos. Alam niyo, nakakalungkot sa generation natin ngayon, the children, the most pampered generation, sila yung mas reklamador sa authority. Sila yung madaling sumusuway. Sila yung nambabatikos sa mga otoridad. Teachers, bosses, and even nasa gobyerno. Sila yung number one. You know, saan nagmula yun? I believe nagmula yun nagawa nila yun because on their home, they have not been that obedient and respectful of their parents. So, doon ang gagaling yun, na naging disrespectful sila sa kanilang mga magulang. Kung natuto yan ng obedience at respect sa magulang, bata pa lamang, I believe, mangingimi. O kaya, ibig sabihin mangingimi is mag-hesitate yan, natahasang bastusin ang kanyang mga authorities. Pero tayong mga mananampalataya, na mga anak na mananampalataya, ay dapat manguna sa pagrespeto sa ating mga magulang. We should be the first one to do this. Kung wala ka pang asawa, sundin mo ang lahat ng utos niya hanggat ito ay hindi tumataliwas sa utos ng Diyos. At kung ikaw naman ay may asawa na, parangalan mo ang magulang mo sa pamamagitan ng pag-aalala at pag-aaruga sa kanila. Huwag mo silang abandonahin katulad ng ginagawa ng West, na iwan sa shelter for the aged and then hanggang doon na lang, basta may pera ka, you're good. Actually, that's not a good habit. Sabi ng mga commentators na nabasa ko, yun ang isa sa pangit na nangyayari sa Amerika ngayon. Kaya, pero kung unbelievers ang parents mo, this is for the children who have these unbelieving parents, sundin mo pa rin at igalang sila kung hindi naman labag sa kalooban ng Diyos ang mga utos nila.
There are times talaga na you need na obey God rather than man. Pero hanggat maaari, kung hindi naman lumalabag sa kalooban ng Diyos ang kanilang kagustuhan, huwag mo silang bastusin o sundin mo pa rin sila. It is because they are your authorities na binigay ng Diyos sa inyo. Pero may pagkakataon na kailangan mong sundin ang Diyos talaga kaysa sa magulang mo. Kung ang pinapagawa nila sa iyo ay labag sa kalooban ng Diyos, kaya pinipigilan kang mag-worship sa Panginoon, that's a clear violation ng 10 Commandments. Kaya pwede kang hindi sumunod, pero please conduct it in a gentle and respectful manner with all prayer, and then yung conversation explaining, this is what the will of the Lord is. Ito yung paniniwala ko. I need to do this. I don't want to disrespect you, but I need to respect God and obey Him more than you. Kasi alam ko ito yung tama. But politely and affirming your love and respect to them. At kung unbelievers ang parents mo, huwag kang ma-discourage. Huwag mong isipin na kulang ang spiritual growth na kaya mong i-achieve kasi wala kang teacher at guidance sa buhay mo. Why? Because kung ano man ang magiging antas ng maturity mo ngayon, kung tatalikod ka man kay Kristo ngayon, hindi ito pwedeng isisi sa iyong magulang lamang. Decision mo yon. Ito ay sa iyong balikat na kaatang. Depende pa rin sa paggamit mo sa mga means of grace at sa pag-asa mo sa biyaya at tulong ng banal na Espiritu on how you would fare dito sa spiritual journey mo. Kaya lagpasan mo yung circumstances na mayroon ka. Na yung circumstances mo, wala kang guidance from a Christian parent. Ano ngayon? What about Joseph? Hindi magandang halimbawa ang tatay niya na si Jacob. May favoritism, dala pa rin niya yung pagiging supplanter niya, at hindi rin naging mabuti sa kanya ang kanyang mga kapatid. Ibinenta nga niya sa Egypt, at doon sa Egypt, wala namang nag-guide sa kanya. So all of the companion sa kanyang birth hanggang sa paglaki niya sa Egypt, wala siyang makitang huwaran talaga na perfect example na dapat niyang sundin. But when temptation come, he ran. Why? Because of his steadfast faith in Yahweh. Dinala niyang lahat yon. Walang nagturo sa kanya. Maybe tinuruan siya somehow, pero hindi enough. So, kaya wag nawang maging hadlang ang pagiging unbeliever ng parents mo sa iyong paglago bilang Kristiyano. Di ba? Great men of faith has their unbelieving parents, but they became great. Timothy, the companion of Paul, iniwan niya sa mga churches to be the pastor of that churches or certain church. Meron siyang pagan father. Ganon din si Augustine. Meron siyang pagan father. Buti na lang meron siyang Saint Monica. Pati si James Montgomery Boyce ay merong pagan father, unbelieving father. At wag na kayong lumayo. Even our preachers here has their unbelieving parents. But thank be to God who counted us faithful, putting us into the ministry of the Word. Kaya nga, hindi hadlang ang pagkakaroon ng unbelieving parents para lumago tayo sa pananampalataya. So, lagpasan natin yon. Pray for your parents while you continue to be faithful and obedient to your Heavenly Father. Pangalawa, parents' duty to their children carries spiritual undertaking. Verse 4, Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. So, Paul here instructs the parents that yung instruction na yon, it contains a negative and a positive command.
What's the negative? Sinabi niya, do not provoke your children to anger. Yung provoke dito, parorgizete, it is to irritate. Ang sense nito is, do not make a practice that would cause your children to get angry. Huwag gumawa ng bagay na magdudulot sa pagkamuhi ng anak. Alam niyo, nangyayari itong irritation na ito dahil kapag ka nagiging nagger, kapag nagiging demeaning ang father, hindi na siya reasonable. Hindi ito dahil ang anak ay boss, kundi dahil, sinabi ko kanina, may built-in sense sila ng justice. Makikita at mararamdaman nila when their father is not being reasonable sa kanyang mga dealings sa inyo. Kaya yung galit na ito, lumalago sa puso ng anak dahil sa frustration, hindi lang dahil laging galit ang mga magulang, kundi na-frustrate sila. Ano bang kailangan kong gawin para ma-please ko itong tatay ko na ito? I cannot do anything. Lahat ng gawin ko, galit siya, unreasonable, tapos demeaning pa. So, nandun yung irritation, nagagalit. So, wag daw gumawa ng anumang bagay na ikagagalit ng anak. At nagbigay si Pablo ng counter sa negative command na ito. Nagbigay siya ng positive. Ano yung positive? But bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Yung bring them up dito, it carries yung idea ng nurture o kaya nourish. And we encountered yung nourish sa duty ng husband sa kanyang wife na dapat ipakita ng husband. So, yung pag-bring up na ito ay hindi harsh, hindi pabigat na pag-aalaga, kundi tender, just like yung demand sa husband. Tender. Alam mo yung sabihin ng tender? Dalawang bagay. Una, gentleness and concern. Merong gentleness, merong concern sa well-being ng anak. Ano yung gentleness? Yung gentleness may sense ng peacefulness at easiness. Ano yung sabihin na parang yung companion mo, yung pag-aaruga mo, hindi siya parang yung feeling ng anak mo, parang andito naman yung tatay ko, hindi naman ako makagalaw ng maayos kasi andito naman yung tatay ko. Daming rules. Hindi ganon. May gentleness. Merong peacefulness na kahit na alam niya, there is certain kind na dapat niyang i-conduct. Pag nandyan yung parent, yung kanyang mga magulang, he would love to do that. Mag-uunahan pa yung magkapatid para gawin kung ano yung gugustuhin ng tatay. Nandun yung sense na mayroong peacefulness and that, yun ang ibig sabihin ng tender, na yung gentleness, na ikaw bilang tatay o kaya magulang, may mga rules ka pero hindi nararamdaman ng anak mo na pabigat yung presensya mo with all your rules. Dapat may tender na ganitong pag-bring up. Saan daw sila dapat tenderly i-bring up? Sa discipline and instruction. So, imbes daw na mga bagay na ikakagalit ng mga anak ang gawin ng mga tatay, dapat daw na tenderly silang disiplinahin at turuan. Ang tanong is, ano yung ituturo sa bata? Sinabi niya, itong discipline at instruction na ito, these are of the Lord. Ibig sabihin, it comes from the Lord or prescribed by the Lord Himself, mediated through the Father. So, ibig sabihin, itong tender na pagtuturo sa anak ay pagtuturo ng Panginoon mismo na dinelegate niya sa mga tatay. So, ang tatay ay mga agents ng Panginoon upang turuan at disiplinahin ng mga anak ayon sa kalooban ng Diyos. And that's the point. Christian parents are the Lord's agents to tenderly discipline and teach their children according to His will. Ang kalooban ng Diyos, the Christian children should be taught by Him directly. Ito yung kalooban ng Diyos. Maturuan ng Diyos mismo ang mga anak. Pero pinili niya na ipadaan yung instruction through the parents. Kasi agent ng Diyos ang parents. So, ang Kristiyanong magulang ay mga naatasang tao ng Panginoon na maarugang disiplinahin at turuan ang kanilang mga anak
ayon sa kalooban ng Panginoon. 3 bagay yung binibigyan diin ko po dito. Una, ang inaatasan po dito ay mga Kristiyanong magulang. Kaya kung Kristiyano ka, magulang ka, this is for you. Ikaw dapat ang gagawa nito. Pangalawa, ang binigyan din ko rin po dito yung tenderly. Para tukuyin yung uri ng disiplina at pagtuturo na dapat nating gawin. Hindi ito overbearing, hindi pahirap, hindi pabigat na disiplina at pagtuturo, kundi tender. Ito ay peaceful and for the good of your children. Paano yung peaceful at caring? Ang karaniwan na kahit pagkakaintindi para magkaroon ng kapayapaan, para maramdaman ng anak ko yung care ko, I will remove all the rules. Hindi na lang ako magbibigay ng rules. Pero sa kabaliktaran, dito mas nawawala ng peace sa bahay. Kasi nagiging pasaway ang anak, napupuno ang magulang kasi nagiging pasaway ang anak. Nandito yung tantrums hanggang bata, mula bata hanggang matanda, nandun yung tantrums, magulo. Pero ang tunay na peaceful at caring na paraan ng pag-aalaga sa anak, may parehong rules and punishment. Paglilinaw, gusto ko lang linawin, hindi automatic na magiging peaceful at caring ang pag-aalaga kung may rules at punishment. Nagiging peaceful at caring ang rules at saka yung mga ginagawa natin na alituntuin, kung itong mga rules and punishment na ito ay expressions ng pagmamahal mo sa kanila, kung ito ay nagiging tender and they understand that you are being tender. Ito yung naiintindihan at nararamdaman ng anak mo na kaya may rules at dahil mahal mo sila, ito ay dahil mahal mo sila at ito ay intended for their well-being. At kung may punishments man, or pag malaki na, syempre hindi mo papaluin, ito ay pagsaway o kaya pagtatama through verbal communication at arguments from the word, hindi mo ito ginagawa out of anger. Anything na punishment or admonition na ginagawa mo, it should be out of your love, hindi out of anger. Hindi ka pumuputok sa galit. At out of that, papaluin or pagsasabihan mo ang mga anak mo. So anong lalabas sa bibig mo kapag kagalit ka? So pinapaintindi mo sa kanila na mahal mo siya, kaya mo siya dinidisiplina. Ito yung discipline and instructions na may tenderness. Pag ganito ang gagawin natin, mas maintindihan ng anak mo na ang gusto mo lang ay kapayapaan at pagmamahalan sa tahanan. This is how Christ deals with us. Actually, ganito niya gusto niyang ganito natin siya makilala. That He is a gentle and caring Savior. Kaya nga sa Matthew 11:28, ang kanyang invitation ay ganito, "Come unto me, all who labor and are heavily laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls." Ito yung maganda. "For my yoke is easy and my burden is light." Yes, may yoke, may pamatok, may laws na bibigay, may rules and regulation ng ating Panginoong Jesucristo. But huwag kang mag-alala. This yoke, malambot ito and easy, magaan, malambot at magaan. Ang ganoong klase ng rules na magaan at malambot, ibig sabihin, ramdam yung care, ay malaking factor para mas lalong sumunod sa atin ang ating mga anak. Yes, ang pagbata pa yan, talagang nandyan ang tantrums. But, maging consistent ka lang dito sa tender na aaruga sa kanya, pagtuturo, pagtatama. Maintindihan niya that you care for her or for him. At babawasan yung tantrums na yun to the point na pag namamasyal kayo sa, I believe may nangyari na ito, is yung Reform family, namamasyal daw sila. I heard it from Pastor Ramen, I believe. Nasa mall or somewhere, may nagtatantrum sa bata. Itong anak ng pastor, nakatingin lang doon sa bata na yon at nagtataka, anong problema ng bata na yon? Kasi wala na sa sistema niya
tantrums. Wala na sistema niya yung ganun. I don't know kung malaki na itong bata na ito or maliit pa. But darating yung panahon, maintindihan niya yung pagdidisiplina at yung pagtuturo mo sa kanya. This is for their good. So, pangatlo, na gusto kong emphasize dito, discipline and instruction. Merong pagdidisiplina at instruction. Una, dapat talaga may pagdidisiplina. Pag bata pa, this is in the form of the rod. Pamalo. Yun lang ang pwede niya maintindihan. Pain. There's something wrong that I did. And I displeased my father, but nararamdaman ko, love niya ako kasi ina-explain niya. Pag malaki na pag malaki na, dapat sa pagsasaway, pagtatama, sa pamamagitan ng pagkausap, yung argument mo dapat ay sa wisdom ng salita ng Diyos. Ito ay yung pagpapaunawa natin na yung ginawa niya taliwas sa kalooban ng Diyos at on the end nito is displeasure of God, chastisement from God. You explain that there are consequences ng mali niyang direksyon kaya kailangan niyang mag-iba ng landas. May warning. Pangalawa, hindi lang discipline, may instruction. Dapat tayo nagtuturo. Pagtuturo ng salita ng Diyos at ng mga pananampalatayang ating pinapaniwalaan. Maganda yung ating series sa Sunday School. You heard everything that you must hear about sa pagtuturo sa bata. And at marami tayong mga resources now na binigay sa atin sa mga Reformed catechisms, whether that's from the Westminster, from Savoy, or from the Baptists, we can do that. So, meaning to say, dapat tayong magsaliksik ng salita ng Diyos at iyakma ang buhay sa salita ng Diyos. So, you see, both discipline and instruction needs to be according to the will of the Lord. So, therefore, bilang mga magulang, para mangyari ito, tayo mismo ay dapat maging informed at disciplined by the Word. Bilang mga magulang, ikaw ang dapat unang babad sa salita ng Diyos kasi doon ka kukuha ng ituturo mo at rules, paano mo sila didisiplina. So, saturate your mind and your conduct with the Word to be an effective teacher and example to your children. Para maging teacher ka ng mga anak mo, kailangan mo ng salita ng Diyos kasi ito ang manual mo. Huwag mo rin pabayaan ang spiritual intake mo ng wisdom na makukuha sa mga books. Ikaw mismo ay maging maalam sana sa mga catechism, doctrines of the faith. Ganon din sana ay makita nila sa iyong buhay yung mga katotohanan at prinsipyo ng salita ng Diyos. Hindi ka lang maalam, hindi ka lang nagtuturo, kundi ikaw ang huwaran nila. Ikaw mismo ay lumalakad ayon sa Ebanghelyo para pag nagturo ka or nag-correct ka sa iyong mga anak, ang otoridad mo hindi nila nakikita just because they are your father, they are your mother, but because they know you are their godly parents. They fear God and you ought to fear God too. Hindi ka lang dapat kakatakutan at susundin ng iyong mga anak dahil lang sa katotohanan na tatay or nanay kanila, kundi ikaw ay maka-Diyos na tatay or nanay nila. Bilang mga magulang, ito yung nakikita natin dito. Napakalaki ng gampanin natin sa Diyos para sa ating mga anak sa pag-aalaga at pagtuturo sa kanila. Ano yung gampanin natin sa kanila? Una, hinihiling nito na hindi lang natin dapat iasa sa pastor o sa Sunday school teacher ang pagtuturo sa kanila. Tayo mismo, we heard it from the Sunday school na magkakaroon ng disconnect at makikita niya pang Sunday lang palang pananampalataya ng tatay at nanay nila. At hindi lang yon. Ikaw ang pinaka matinding impluensya sa mga anak mo. Kaya kung relax ka sa Christian life mo, most likely magiging relax din sila sa Christian life nila. They would not be that serious sa kanilang pananampalataya. It is because nakikita nila hindi ka naman serious sa iyong pananampalataya. Kaya kahit na anong galing magturo ng pastor o sa Sunday school teacher, kung ano pa rin ang nakikita
nila at naririnig nila sa iyo, ito yung maghuhubog ng kanilang pagkatao. Kaya all the more na magpakababad tayo sa salita ng Diyos. Pangalawa, na responsibilidad natin. Kung ikaw, ang Christian parent, responsibilidad mo din na i-homeschool ang anak mo. Okay, mag-alala, hindi ito dogmatically promoting yung homeschooling per se. Though maganda yun, ang ibig kong sabihin ay i-homeschool mo ang anak mo kahit na nasa secular school sila. Anong gusto kong sabihin dito? You check their lessons and curriculums at itatama mo dapat yung aral kung may tumataliwas man sa salita ng Diyos, which is very plenty sa mga secular schools ngayon. Mga curriculum nila. Sobrang dami ng tumataliwas sa salita ng Diyos. You need to check that and you need to talk to them about that. Chine-check mo din sana yung mga katwiran at mga worldviews na kung saan na-expose ang mga anak mo. Kaya mo sanang ipakita yung inconsistency at saka yung illogicality nito mga worldviews na ito at kaya mong i-compare ito doon sa Christian worldview. That means na dapat meron din tayong concept ng biblical worldview, Christian worldview. Gusto kong linawin, ang mga pagtuturo at pagdidisiplinang ito ay effective para sa development ng ating mga anak, both in society and their spirituality, pero walang garantiya na mapapabuti sila dahil dito. Ang mga anak ay responsable din sa kanilang mga actions, katulad ng sinabi ko kanina. At kung lilihis ang anak, ay kasalanan niya yon dahil choice niya yon. Yes, maraming pagkukulang ang magulang. Pero pwede na kahit na anong gawin ng magulang na pagtuturo at pagdidisiplina, iiwan pa rin ng anak ang instruction na yon at yung pananampalataya ng kanyang magulang. Kaya kung parent ka at may anak kang lumihis sa iyong landas, huwag mong sisihin agad ang sarili mo. This is not all because of your doing. Si Noah, sa tingin ko ay tinuruan niya ang kanyang mga anak sa mga bagay tungkol sa Diyos. Ang tagal niyang binuo. 120 years, he has been building the ark. At katulong niya yung mga anak niya. No doubt, in-explain niya, bakit ko kailangan gawin to? There's a flood. Yahweh has been, have told me, make this ark because totoo siya. And He would come to judge this earth. Tinuturo niya yun sa kanyang mga anak. Pero in spite of that, yung kanyang anak na si Ham, naging wayward at kahihiyan kay Noah. Ang obligasyon mo ngayon, kaya hindi laging kasalanan ng magulang. Huwag mo sisihin ang sarili mo. Ang obligasyon mo ngayon ay patuloy na ipanalangin ang anak mo na maligtas habang ikaw ay patuloy na nagpapakabanal. Ganyan namang, di ba? Ganyang klase ng tao ang nililigtas ng Diyos. Wayward. Walang gana sa Diyos, but katulad lang din natin, pero naligtas tayo. Ganon din ang anak mo. At may kakayanan ng gospel na iligtas ang anak mo, di ba? You just pray and do your thing. Sabi ng James 5:16, the prayer of a righteous person has great power as it is working. You believe that proverb? Kung naniniwala ka doon, you pray for your children, your child, wayward as he is or as she is. Pwede yan ma-convert sa pamamagitan ng power ng Holy Spirit sa paggamit sa Ebanghelyo. Alam niyo, si Augustine, sinabi niya na ito, tutuloy ko na lang, Pastor, sorry. Nag-usap kami, nanahan niya ako dun sa illustration na ito. Bata pa lang si Augustine, magnanakaw na siya, ninakaw niya na, he's been illustrating this sa kanyang confession. Yung kanyang kapitbahay nila, may pear tree, ninanakaw niya yon. And then, nung kabataan niya, namuhay siya in sensuality, living prostitutes from prostitutes. Nagkaroon nga siya ng anak sa pagkabinata. Dahil dito, naging burden siya ng kanyang nanay na si Santa Monica. But this mother of him ay
nagpray together yung prayer niya for sa kanyang husband, sa tatay ni Augustine. Eventually, sinagot ng Panginoon, and Augustine got saved and became the leading theologian of his time. At hanggang ngayon, nakikinabang tayo sa kanyang mga writings. So don't lose hope in the gospel of Christ. It is so powerful. It can save even your unbelieving child. So as a conclusion, harmony and benefits to both parents and children comes from the wisdom of God. It cannot be found anywhere else. Let's pray. Lord, salamat po sa inyong salita. Truly, this is wise living in our home. Tulungan mo kami to apply this through the power of the Holy Spirit. And help us, Lord, to really believe your word, to cling to it, maging consistent, at umasa lamang sa biyaya ninyo. Hindi sa magagawa namin, after all, sino ba kami? But you are so powerful, katulad kanina sa preaching namin. You are the El Shaddai. You are the Almighty. Kaya, Panginoon, inilalagak namin sa inyo ang buhay ng aming mga anak, and even us as children. Nais namin na yung blessing ng favor ninyo, more than the earthly favor, but your favor mismo, na nagagalak kang makita kami, ay mangyari sa amin through obeying our parents. Salamat po, nawa mag-glorify ka sa buhay namin. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.